tanghaling tapat nang magising si Samantha dahil sa tilaok ng manok. Idagdag pa ang tahol ng mga aso, hindi rin nakatulong sa kanya ang hiyaw ng ina na kahapon pa putak ng putak dahil tinakasan na naman ni Samantha ang blind date. Sino nga ba ang tutuloy sa isang blind date kung mukhang paa ang lalaking madadatnan? Samantha, buisit kang bata ka. Bakit hindi ka pa bumabangon dyan? Ano nga akala mo ha? Reyna ka rito at kailangan ka pang pagsilbihan? Para sabihin ko sa iyo ang daming labahin na kailangan mong tapusin ngayong araw. Hiyaw ng kanyang ina. Mas lalong naob-ob ni Samantha ang kanyang muka sa unan dahil sa mala-armalite na bibig ng ina. Ilang beses na bang nangyari sa kanya to? Ang masira ang umaga niya. Dahil lamang sa mga gawaing bahay na maaari niyang gawin mamaya. Isang kalabog pa ang lalong nagpainit sa ulo ni Samantha, kaya bumangon na siya mula sa pagkakahiga. Bakit ang ingay mo, Nay? Hindi mo ba alam na pagod yung tao? Magdamag ang duty ko kagabi kung alam mo lang. Wala pa akong pahinga. Aniya, nang makababa mula sa silid. Kasalanan ko ba? Kung mas pinili mo ang trabahong yan kaysa ang magandang trabaho sa kumpanya ng kapatid mo? Para kang lalaki. Mas lalaki ka pa sa kapatid mo. Nay, hindi mo kasi naiintindihan dahil hindi mo alam ang salitang passion. Bakit ako pipirmi sa trabahong hindi naman ako sasaya? Saka anong pakaalam na ibang tao kung mas lalaki pa ako kay Santi? Ang mahalaga marangal ang trabaho ko. Katwirin ni Samantha sa kanyang ina. Isa kasi siyang pulis sa bayan at siya lang ang babaeng pulis sa pamilya. Dahil ang lahat ng miyembro ng pamilya nila ay nasa business tycoon o mga doktor at nurse. Siya lamang ang bukod tanging pumasok sa ganitong career, kaya madalas na sinasabi ng iba na isa siyang tibo. Dahil sa galaw at pananapit niya, ngunit hindi na bago yun kay Samantha. Yung sinasabi ng iba na ganun. Ang mahalaga ay may isang tao na naniniwala sa kanya at yun ang kaibigan na si Edwin. Ewan ko sa yung bata ka, kumain ka na at maghanda dahil mamaya na naman duty mo. At saka wag mong kalimutan ng blind date yun na anak ng kumari ko Inaasahan ka ng kumari ko, Samantha. Wag mo kong ipahiya. Paalala ng ina nito bago ito umalis at nagtungo sa labas ng bahay. Hindi na naman siya nakatanggi sa gusto ng ina. Pang-ilan na ba to? Pang-10? Ngunit ang lahat ng lalaki na naka-blind date niya ay walang nakapasa. Kung meron man ay hindi rin nagtagal dahil mas lalaki pa siya sa mga ito. Nagtanghalian na si Samantha bago siya naligo at nagbihis ng uniforme. As usual, ang mahaba niyang buhok ay tinali niya ng paband at ni isang hibla ay walang nakaangat. Hindi na siya naglagay ng kolorete sa mukha dahil pagpapawisan lamang siya at mahirap ayusin yon. Bumaba na siya sa sala at saktong naroon ang kaibigan na si Edwin. Ang in disguise niyang kaibigan na mukhang macho pero sirena sa loob. Ang aga mo yata ngayon. Akala ko mamaya ka pang 5:00 lalabas sa lungga mo. Makikikain mo na sana ako. Sabi ni Edwin na lumalamon ng mga pagkain na natira mula sa kusina. Patay gutom ka rin talaga no? Wala ka bang pagkain sa kondo mo? At saka maaga tayo ngayon dahil may matanggap ako mensahe mula kay boss. May bago yata akong trabaho sa kanya. Ano na namang trabaho yan? Palagi na lang ikaw. Palibhasa kasi ay mas mahal ka ni boss. Minsan nagtatampo na ako para lang ako salim pusa. Kunwari pa itong lumabi ngunit puno naman ang pagkain ng 2 kamay at ang bibig. Hindi na pinansin ni Samantha ang kaibigan. Bagkos nagtungo siya sa labas ng bahay upang sumakay ng sasakyan. Aligaga naman si Edwin na lumabas ng bahay. Dala ang mga pagkain at saka sumakay sa shotgun seat. Alam mo kung di ka lang talaga kita kaibigan, matagal na kitang sinauli sa tiyan ng nanay mo. Bira nito dahil sa bastos niyang kaibigan. Pwede ka naman pumirmi ron kung gusto mo, pero mas gusto kong tumungo na sa opisina kesa kulitin na naman ako ni mama. Paano? May bagong blind date na naman ako. Hindi naman bago ang tungkol dyan, di ba? Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin ang gusto ng mama mo? Hindi ba paalis ka na sa kalendaryo? Wow, coming from you napapuntang 40s pero wala pa ring asawa? Bira din pabalik ni Samantha. 1 oras lamang naging biyahe nila na makarating sa opisina. Tulad ng araw-araw na buhay, magugulo at hindi mapakali ang mga taong narito.
PO1 Samantha? Mabuti naman tumating ka na. Pinapatawag ka ni boss sa opisina niya. Salubong agad sa kanya ng kasamahan sa trabaho. Ayan na siguro ang sinasabi mo kanina na bago mong duty. Good luck. Bulong pa ni Edwin bago ito naglakad patungo sa iba pa nilang kasamahan. Walang katok-katok sa pintuan. Basta na lang pumasok si Samantha sa loob ng opisina at naabutan niya ang boss na tad-tad ng paperworks. Nang makita siya nito, mabilis ito ibinato sa kanya ang puting folder. Basahin mo at ikaw nang bahala sa kanya. Nito. Hindi mo man lang ba sasabihin sa akin kung ano ang magiging trabaho ko? Hindi naman ako manghuhula para hulaan. Isa pa larawan lang narito sa folder at ang mga impormasyon niya. Kailangan pa ba? Hindi ba pwede ikaw na ang umalam? Umirap si Samantha dahil gumana na naman ang katamaran ng boss niya. Palagi na lamang kasi siya nang huhula sa gusto nito ipagawa. Mukha bang alam ko kung paano? Saka, ano pang silbi ng posisyon mo kung ganyan ka mamalakad? Abat Samantha ha, sinasabi ko sa'yo boss mo ako at kailangan mo akong respetuhin. Sigaw ng boss niya pero pinagkibit balikat lamang niya yon. Fine, siya si Pierre. At ang kailangan may bantayan lamang siya. Dahil ang isang yan ay may stalker na babae at lately, masyado nang lumalala ang mga baliw na babae. Ang lahat ng babae na lumalapit sa kanya ay umuuwi ng duguan o bugbog. Ang gusto kong gawin mo ay alamin mo kung sino ang may gawa nito. Kalalaking tao hindi marunong lumaban? May pang-iinsultong tanong ni Samantha. Hindi isang simpleng stalker ang babae, Samantha. Gawin mo na lang ang trabaho mo at umalis ka na sa harapan ko. Utos ng boss ng babae kay Samantha, kaya lumabas na rin siya sa pinto nito, habang tanga ng folder. Nasa ulo na niya ang kailangan alamin sa lalaki, kaya madali na lamang ito. Wala din inutos ang boss niya na kailan sisimulan ng trabaho, kaya siya na ang magpapasya. Ngayon niya natatapusin ang trabaho sa binatang si Pierre, isang bilyonaryo na may lilibuhing babaeng tagahanga. Hindi na magtataka si Samantha na makarating sa napakalaking kumpanya dito sa May Makati. Panay pa man din ang mga tinginan ng mga taong nasa paligid, lalo na nang makapasok siya sa loob nito. Miss, saan ang floor ng CEO nyo? Medyo maangas pa niyang tanong sa front desk ng babae. Natulala naman ng ilang segundo ang babae bago itinuro ang president elevator. Dadalhin ako ng elevator sa opisina ng CEO nyo? Pangungumpirma pa niya kaya tumango lamang ito. Naglakad siya patungo rito na para bang kanya ang buong kumpanya. Maski ang mga security guard ay tumahimik lamang habang pinagmamasdan ng napakagandang dilag na may suot ng pulis na uniforme. Mistulang modelo na napadpad lamang sa kumpanya nila. Pagdating ni Samantha sa top floor, unang bumungad sa kanya ang malap freezer na opisina. Sa sobrang lamig, ay napayakap si Samantha sa sarili dahil hindi siya sanay sa mala North Pole na lamig. Sa gitna ng floor, naroon ang mesa kung saan nakapatong ang malabundok na papeles. Kung sino ka man na pumasok sa opisina ko, pwede ka nang umalis. Malamig pang utos ng lalaki. Hindi ako pwedeng umalis dahil ako ang bagong bodyguard na titingin sa'yo. Sagot naman ni Samantha. Tulad ng ugali ng lalaking nasa harapan, singlamig dito ang aircon. Wala akong natatandaan na kumuha ko ng bagong bodyguard. I'm sorry sir pero sinusunod ko lang pinag-uutos ng boss ko. Huwag ka mag-alala, hindi ako makakasagabal sa pang-araw-araw mong buhay. Hindi ako naniniwala sa'yo dahil ang dati kong bodyguard ay naging sakit ng ulo sa akin. Ismid pa ng lalaki. Mabuti na lamang at hindi nakikita ni Samantha ang mukha nito dahil baka tumilapo na ito palabas ng sariling opisina. Ito ang dahilan kung ba't ayaw niya maging bodyguard ng kahit sinong tao. Dahil hindi niya makasundo ang mga ito, maliban sa matigas ang ulo at ipokrito. Hindi ikaw masusunod sir, pasensya na. Umatras si Samantha at naglakad patungo sa may pinto upang magbantay. Dinig naman niya ang buntong hininga ng lalaki, pero hindi niya na ito pinansin pa. Habang ang binata naman ay tumayo na upang makita ang babaeng matapang na sinuway siya, isang araw na siyang nagtatrabaho na walang hintuan dahil na rin sa babaeng stalker niya. Naging delikado ang buhay niya dahil sa babaeng ito na hindi naman nagpapakita at puro pagbabanta lang. Napansin ni Pierre ang magandang babae na nakatayo sa may pintuan.
Sa katawan pa lang, amedado na si Pierre na saksakan ng gandang dilag. Lalo na nang humarap ito sa kanya. Dahil para bang huminto sandali ang mundo niya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kung akala mong aalis ako, nagkakamali ka. Hindi ako basta-basta napapasunod ng kung sino. At narito ako para tapusin ang trabaho ko. Malamig at maangas na sagot ng babae. Anong pangalan mo? Bahagya pang nautal si Pierre. Kaya gusto niyang sapakin ang sarili dahil sa nangyari. Doesn't matter. Dahil narito ako para sa trabaho at hindi para magpakilala sa'yo. Kung magtatrabaho ka sa akin, hindi ba natural lang na alam ko dapat ang pangalan mo? Katwiran ni Pierre pero hindi pa rin nanalo sa babae. Nakaramdam siya ng inis dahil ito ang unang babae na dumedma sa kanya. Inuutusan kita na sabihin sa akin ang pangalan mo. Pagmamatigas ni Pierre. Itanong mo sa kaibigan mo na kumuha sa akin. Kung wala ka ng kailangan, lalabas na ako ng opisina dahil mamamatay yata ako sa lamig at hindi sa babaeng may saltik na naghahabol sa'yo. Anang babae at saka lumabas ng opisina niya. Laglag ang panga ni Pierre habang nakatingin sa pintuang pinaglabasan ng babae. Gusto niya itong sigawan, pagalitan, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil na rin sa kailangan niyang alamin kung sino ito. Tumungo siya sa mesa at saka kinuha ang cellphone at i-denial ang numero ng kaibigan. Hey bud, kumusta na? Nandiyan na ba ang babaeng magiging bodyguard mo? Ano, maganda ba? Salubong agad sa kanya ng kaibigan sa kabilang linya. Oo, at nanunuot na siya agad sa kalamnan ko. Sino ba nagsabi sa'yo na ikuha mo ako ng bodyguard? Hindi mo ba alam ang nangyari noong huling kinuhanan mo ako ng bodyguard? Alam ko, kaya nga sinigurado ko sa'yo na maaasahan at hindi papalpak ang babaeng yan. Huwag ka mag-alala, kakaiba yan. At hindi basta-basta matatalo ng kusino. Hindi rin yan magiging sakit ng ulo mo, kaya chillax. Paano ka nakakasiguro na hindi siya magiging sakit ng ulo ko? Hindi mo naman kilala ang babaeng to eh. Pero, kilala siya ng mami mo. What? Bakit nadamay dito ang mami ko? Ano na naman ang pinaplano ng bruhang yon? Don't tell me may pinaplano na naman kayo. Sigaw ni Pierre sa kaibigan, ngunit mukhang wala itong pakialam. Ha? Ano? Di kita marinig. Mamaya na lang. Nasa bahay na yung chika babe ko. Sabi nito sabay patay ng linya. Naiinis na binato ni Pierre ang cellphone sa ibabaw ng couch. Gusto man niyang magreklamo pa, ngunit wala na siyang magawa dahil narito na ito. Hindi niya na rin mapapakiusapan ng babae, kaya hahayaan na lamang niya itong bantayan siya. Huwag lamang magkakaroon ng problema dahil siya mismo, ipapakulong niya to. 5:00 na nang matapos ang binata sa trabaho nito. Kaya ang ibig sabihin ay oras na ng uwian. Mabuti na lamang at mabait ang isang empleyado niya dahil binigyan ito na mauupuan si Samantha. Inamag si Samantha sa inip. Hindi naman siya maaaring matulog kaya wala siyang nagawa kundi tiisin ang pagkainip niya. Pakiramdam niya ay 1 taon na ang lumipas dahil sa haba ng oras. Ngayon pala ay gusto na niyang umalis sa trabaho. Excuse me, pwede mo ba ibigay kay sir? Inutusan kasi niya ako na dalhan siya ng kape. Sabi ng babae na nakatayo ngayon sa harapan ni Samantha. Nakasuot ang babae ng puting hoodie at cap na labis pinagtaka ni Samantha. Kape? Miss, anong oras kanyang tinawagan? Naghihinala na si Samantha. Kanina lang bago mag-5:00. Huwag kang mag-alala miss dahil madalas ako utusan ni sir for some errands. Sige, asa na ang kape at umalis ka na. Masungit niyang utos sa babae. At siya kinuha ang kape na galing pa sa Starbucks. Sakto naman at siyang paglabas ni Pierre mula sa opisina. Nagtaka pa si Pierre dahil may hawak na kape ang dalaga. Ngunit bago pa niya ito masita, naalala niya ang kape na in-order kanina. Bakit nasa iyo ang kape ko? Suplado pa niyang tanong. Baka sa akin ibinigay? Piloso po namang sagot ng babae na nagpa-ismid sa kanya. Salamat ha, ang ganda mo talagang kausap. Sabay agaw ng kape na tangan ng babae. Naglakad na sila palabas ng kumpanya na biglang makaramdam si Samantha ng kakaiba. Lalo na sa tanga na kape ng boss niyang hilaw.
Mabilis lamang iyon at mabilis niya inagaw ang kape at saka binato ito sa malayo. Doon pa lang yun sumabog kaya napayuko silang dalawa ng binata. Hindi naman grabe yung pagsabog dahil parang fireworks lamang yun pero maaari pa rin makapanakit. What the hell? Ganun ka ba kagwapo at di ka maiwanan ng stalker mo? Sa pagkakaalam ko hindi mananakit ang mga stalker ngunit malaki yata ang galit nito sa'yo. Sabi ni Samantha bago nito pinagpagan ng pantalon na nabigyan ng puting pulbos. Nilalait mo ba ako? Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano sa palagay mo? Aalis ba ako? O hahayaan ko na lang na sumabog ka balang araw? Nakangising sabi ni Samantha sa lalaki. Ngunit kaysa awayin pa ito, mas pinili ni Pierre na umalis na lamang at hayaan ang mga trabahador ng kumpanya ang maglinis sa kalat. Ang akala ni Pierre ay tapos na ngunit nadatnan naman niya ang sasakyan na may butas ang dalawang gulong. Seriously? Ano ba naging kasalanan ko at ganito na lang ang parusang binibigay sa akin ng babaeng yan? Ramdam ni Samantha ang frustration ng binata ngunit maski siya ay walang alam. Natawagan na rin niya kanina ang kaibigan na si Edwin upang ipaimbestiga kung sino nga ba ang babaeng patay na patay sa binata. Kailangan niyang tapusin ang trabaho ng mabilis. Dahil hindi kakaibang stalker o paghanga ang kaso na nakikita niya. Dahil ang isang stalker ay hindi naman mananakit ng galito. Sa hula ni Samantha ay may isa pang dahilan kung bakit ito nagagawa ng stalker. Sumakay ka na lang sa motorbike ko, ihahatid kita. Hindi mo na magagamit yung sasakyan mo dahil mukhang kailangan na ng bago. Aniya at saka kinuha ang ekstrang helmet. Sa palagay mo ba sasakay ako sa delikadong sasakyan na yan? Why not? Wala kang masasakyan pa uwi mo ng mansyon. Hindi naman kita papayagan na mag-taxi dahil paano kung nakasunod pala sa'yo stalker mo? Aniya sa lalaki kaya naman natahimik ito kahit papaano. Pero nakakamatay din ang pagsakay ng motor. Di sana namatay na ako. Sumakay ka na nga at huwag ka na maraming satsat. Suotin mo rin ang helmet at kung sakaling maaksidente tayo, hindi masusugatan ang ulo mo. Sa tingin mo ba nakakatuwa ang sinasabi mo? Alam mo sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw lang ito nanunuot talaga sa kalamnan ko. Mas lalaki ka pa sa akin. At higit sa lahat, mas lalaki ka pa sa lahat ng lalaki rito. Hiyaw ni Pierre pero nagtaas lamang ng kilay si Samantha. Panlalait ba yan? Kasi totoo naman dahil ang lamya mo. Stalker mo, hindi mo kayang labanan? Tapos babae pa bodyguard mo? Bira din ni Samantha. Namula si Pierre dahil sa pagkapahiya pero nagtiis siya dahil babae pa rin ito kahit naastang lalaki. Kahit labag sa loob, sumakay siya ng motor. Noong una, ayaw ni Pierre na yumakap sa bewang ni Samantha. Pero dahil sobrang bilis ng pagpapatakbo nito, hindi na malaya ni Pierre na sobrang higpit ng yakap niya sa babae. Dumagdag pa ang puso niya na may abnormal na pintig. Isang buwan nang magsimula magtrabaho si Samantha bilang isang bodyguard sa lalaki. Sa loob ng isang buwan, hindi naging maayos ang pagsasama nila dahil sa reklamador at isang bossy. Hindi pa rin nila mahuli kung sino nga ba ang stalker ng lalaki. Nabawasan na rin ang nangyayaring kapahamakan sa lalaki. Mag-usap muna tayo anak. Kailangan mong pumunta sa blind date ng kumari ko. Pilit ng ina ni Pierre. Isang linggo na rin siya nitong pinipilit na kilalanin ng babaeng anak ng kaibigan ng ina. Ngunit dahil sobrang busy ni Pierre, ay wala na siyang oras na makipag-date. Pang ilang blind date na ba ito na ginawa ng ina? Hindi na maalala ni Pierre. Mom, please lang. Pwede bang tama na ang pagrereto sa akin? Hindi talaga nag-work ang lahat ng babaeng nakikilala ko sa blind date. Lahat sila ay naghahabol sa akin. At saka, alam mo ba kung ano hinahabol nila sa akin? Pera. Pero anak, iba to. Dahil anak ito ng kumari ko. At alam mo naman na, isang dekada na rin simula na huli kami magkita. Dalaga na ang anak niya. At isang pulis. Kaya maniwala ka sa akin. Dahil hindi pera ang habol niya. Pagsusumamo ng kanyang ina. Pulis? Saka pumasok sa isipan ni Pierre si Samantha. Ang babaeng hindi pa rin niya mapasunod at lalong hindi niya mautusan. Kung matigas ang ulo niya, doble ang tigas ng ulo ng babae. Oo, kaya pumayag ka na please. Promise di ka magsisisi.
Pamimilit ng ina. Napabuntong hininga na lamang si Pierre dahil wala talaga siyang laban dito. Kaya pumayag na lamang siya, total, hindi naman nagtatagal ang mga nakaka-blind date niya. Pero malakas ang hatak ng pakiramdam niya na magiging exciting ang blind date niya ngayon. Sa kabilang panig naman ay si Samantha na paalis pa lang ng bahay upang tumungo sa mansyon ni Pierre. Hindi ito papasok sa kumpanya, kaya ang destinasyon niya ay sa mansyon ng lalaki. Pero simula pa kagabi, kinukulit na naman siya ng ina na pumunta sa blind date ng anak ng kaibigan. Ma, please lang, lubayan mo muna ako dahil marami akong dapat gawin. Pero anak, hindi mo pwedeng tanggihan ang blind date na to. Dahil nakakahiya sa kumari ko na isang dekada ko nang hindi nakikita. Wala pa ring asawa ang panganay niyang anak na isang CEO ng kumpanya nila. Ma, wala akong pakialam. Kahit siya pa yung anak ni Henry C. Wala, ayoko talaga. Hindi ka pa ba nadala sa lahat na naka-blind date ko na ayaw sa akin? Paano hindi ka aayawan? Ganyan ang forma mo. Mamayang gabi ay ako ang mag-aayos sa iyo at wala kang magagawa. Ginagawa ko lamang ito dahil gusto kong malagay ka na sa tahimik. Tahimik naman ang buhay ko, ma. Pag wala kang naisip na kalokohan. Sita ni Samantha sa ina kaya nakatikim siya ng malakas na sapak. Isusumbong talaga kita kay Papa, Mama. Sinasaktan mo na ako ngayon, Pagbabanta ni Samantha. Pero muli siyang nakatikim ng malakas na sapak. Pinanlisikan pa siya ng mata ng kanyang ina bago ito dinuro-duro. Pupunta ka sa blind date na anak ng kaibigan ko at wala kang magagawa. Tandaan mo yan. Para sa iyo ito. Kaya ko to ginagawa. Kaya sumunod ka na lang. Dahil malapit ka nang mawala sa kalendaryo, anak. Sitang muli nito bago siya iniwan. Bugnot ang mukha ni Samantha nang pumasok siya sa trabaho. Dumaan muna siya sa opisina upang makibalita sa kaibigan. Wala na kasi itong paramdam simula noong huling pagkikita nila. Samantha? Buti na padalaw ka. Akala ko nakalimutan mo nang may Diyosa kang kaibigan. Nag-i-exist pa rin ako, no? Gusto ko lang sana makibalita kung kamusta na ba yung pinapahanap ko sa'yo. Nalaman mo na ba kung anong dahilan ng stalking? At saka kung anong gusto ng stalker sa kanya? Ilang araw na rin kasi na wala akong kaibang napapansin. Wala rin ako napapansin kakaiba dahil magaling magtago kung sino man ang may malakas na saltik na to. Pero mukhang natakot naman siya simula nang bantayan mo si Pierre. Sagot ni Edwin. Sigurado ka ba? Bakit pakiramdam ko simula pa lang ito na malaking problema? Pero nga pala, hindi ako makakapasok ngayon dahil may blind date ako. Tumigil si Edwin sa pagtitipa sa laptop niya nang marinig ang kaibigan nito. Again? Ano pa nga ba? Parang di mo naman kilala si Mama. Hindi ako titigilan nun hanggat hindi ako pupunta sa blind date na yun. At take note, anak ng kaibigan niya. Ano kaya pwede kong gawin para hindi na ako magustuhan ng lalaking yun kung sakali? As if naman magugustuhan ka niya. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin? Maliban sa mukha kang tibo, hindi ka rin marunong mag-ayos at sigang-siga ang dating mo. Idagdag pa yung height mo. Kaya di na kailangan dahil siguradong hindi ka niya magugustuhan. Walang prenong sabi ni Edwin na nagpanganga kay Samantha. Alam niya na masakit magsalita ang kaibigan. Ngunit tagos hanggang balon-balunan niya ang pangre-real talk nito sa kanya. Hinusgahan ng kaibigan ang buong pagkatao niya. At hindi lamang yun, nakaramdam siya ng panliliit. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Samantha. Dahil maliban sa mukha kang ewan, hindi uubra sa akin ng ganyang mukha. Nakakasuka, girl. Grabe, nakakasuka. Dumuwal pa ito na tila diring-diri kay Samantha. Natapos na roon ang usapan nila dahil kailangan niya nang magtungo sa mansyon ng lalaki. Nakatanggap siya ng mensahe dito at kailangan niyang alamin bago siya tumungo sa blind date. Sa labas pa lang ng mansyon nakita niya si Pierre na bihis. Pero naroon ang inis sa muka. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nag-text sa'yo na kailangan ko ng tulong mo. Magbihis ka dahil kailangan kita ngayong gabi. Anito at saka ibinato ang paper bag. Hindi mo man lang ba sasabihin sa akin kung tungkol saan? At saka pumayag ba ako? Ano tayo? Close? Wala nang maraming dada, Samantha. Gawin mo na lang pinapagawa ko sa'yo. Pero hindi ako pwede ngayong gabi dahil may lakad din ako. At saan ka naman pupunta?
Wala kang sinabi sa akin na day off mo ngayon. At saka kailan ka pa nagkaroon ng day off? Kung kailan kailangan ko ng tulong mo, doon ka pa nawala. Bakit? Kasalanan ko ba kung sumabay ka sa problema ko ngayon? Ikaw na lang, kaya mo na yan. Sabi ni Samantha at binitawan ng paper bag. Pero pinigilan siya ni Pierre. 100K, kapalit ng day off mo ngayong araw. 150K. What? Ang mahal naman ng 2 oras mo? Kailangan kita mamaya dahil may imimit akong blind date. Ayoko, okay? Sabi ni Pierre, kaya nabigla din si Samantha. May blind date din ako mamaya. Aniya, kaya ang kunot ng kilay ni Pierre ay nawala. Pumasok ang mga what if sa kanilang isipan, ngunit sabay pang ipiniling ang kanilang mga ulo. Sabay pang tumawa ng malakas at saka nagsapakan dahil sa naisip nilang kalokohan. Imposible, sabi ni Samantha. Hindi talaga maaari yun. Sabi naman ni Pierre, hanggang sa tumigil na sila sa pagtawa at bumalik na sa dati ang mga mukha nila. Fine, 150K. Deal? Pagsuko ni Pierre. Ngiting tagumpay naman si Samantha. Bukas na lamang niya iisipin ang galit ng inay niya. Ire-reject din naman siya ng lalaki makakadate niya. Kaya uunahan niya na ito habang maaga pa. Later, 30 minutes from now dapat nakahanda ka na. Yan ang huling sinabi ni Pierre bago ito pumasok muli sa loob ng mansyon. Ang kaninang paper bag na binitiwan ni Samantha ay muli niyang dinampot. Isang sexy black dress ang naroon na nagpangiwi sa kanya ngunit alang-alang sa salapi at sa pagtakas na rin sa blind date niya ay wala na siyang aatrasan. Malapit na mag-30 minuto simula nang pumasok si Samantha sa loob ng banyo. Gusto na niyang umatras simula nang masuot niya ang dress na nagpakita ng katawan na matagal niyang itinago sa malalaking damit sa loob ng ilang taon. Hindi rin nakatulong sa kanyang 3 stiletto heels at hindi siya sanay sa mga ito. Lalabas ka pa ba dyan? O kakalad ka rin kita palabas ng banyo? Ang sabi ko, hindi na lalagpas ng 30 minuto lang, di ba? Ano, nilamon ka na ng inidoro? Kalampag ni Pierre sa pintuan. Pwede ba maghintay ka? Hindi rin madali sa akin magsuot ng ganitong damit, no? Sigaw naman niya pabalik. Anong pinagsasabi mo dyan? Parang hindi ka nagsusuot ng dress, ha? Eh, hindi naman talaga. Sino ba kasi ang nag-imbento ng dress at nang maibalik ko sa kanya kung saan siya galing? Wala na ako maitago sa lecheng damit na to. Reklamo ni Samantha at pilit na itinataas ang harapan ng suot na damit upang maitago ang namumutok na dibdib. Seriously? Malilate na tayo. Kaya lumabas ka na dyan bago ako pa mismo magpalabas sa'yo. Pagbabanta ni Pierre. Wala nang nagawa si Samantha kundi ang lumabas. At unang tapak pa lang niya palabas ng banyo, ang mga tingin ni Pierre ang agad na sumalubong. Ang mga mata nito ay tila gulat, namamangha at natutulala. Ito ba naman ang unang beses na nagdress ang isang Samantha? Sino ang hindi matutulala? Isara mo yung bibig mo dahil baka pasukan pa ng langaw. Alam ko sexy ako pero wag mo naman masyado ipahalata. Biro pa niya sa lalaki kaya naman namula ang magkabilang pisngi ni Pierre. Dito lamang nag-iwas ng tingin ng lalaki dahil siguro sa tagal din itong nakatitig sa dalaga. Para kasi itong lumabas sa magazine. Aminado si Pierre na may angking kagandahan ng babae. Pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito kaganda na kahit sino ay mapapatameme. Ano pang ginagawa mo dyan? Akala ko ba malilate na tayo? Don't tell me hindi ka pa rin makapaniwala na mukha akong tao. Buti naman at pinaalala mo na mukha kang tao. Natulala lang ako kasi hindi ko akalain na kahit papaano marunong ka magdala ng damit, ha? Tura ni Pierre bago nilagpasan si Samantha na nakangiti ng malapad. Sa haba ng biyahe, ilang beses umilaw ang cellphone ni Samantha at nakita niya ang pangalan ng ina. Isipin pa lang ni Samantha na nag-aapoy sa galit ang ina, kinakabahan na siya. Napatingin pa si Sam sa cellphone ni Pierre dahil walang patda ito sa pag-ilaw. Hindi mo ba sasagutin? Tanong niya. Hindi, dahil pupunta naman tayo ron.
Basta wag ka lang matakot kay Mommy. Maging kalmado ka para hindi tayo mabuko. Hindi mo ako kailangan turuan sa bagay na yan. Dahil alam ko ang gagawin ko. Ismid ni Samantha. Sinasabi ko lang dahil baka mabuko tayo nang wala sa oras. Hindi rin biro ang kagustuhan ni Mommy sa anak ng kaibigan niya na 10 taon nang hindi nakikita. Kaya nga kita dinala rito para maiwasan na babaeng yung kung sino man siya. Hindi na sila muling nagsalita pa at hinayaan na lamang na makarating sila sa mamahaling restaurant. Unang tapak pa lang nilang dalawa sa loob, sa kanila na nakatutok ang paningin ng mga tao. Nakaramdam ng inis si Pierre dahil sa mga lalaking tila hinuhubaran na si Samantha. Nakaramdam siya ng inis dahil sa mga mata nito, kaya wala sa loob niyang hinapit ang bewang ng dalaga. Hindi kasali sa usapan ng physical touch, Pierre. Sita ni Sam dahil maski siya ay nagulat sa ginawa ni Pierre. Nakaramdam siya ng paru-paro sa sikmura at pag-iinit ng pisngi. I hate it. Hindi ko gusto ang tingin nila sa'yo. Inis na bulong ng lalaki, kaya naman napalinga si Samantha at napansin niya ang mga babaeng nakatingin din kay Pierre. Automatikong nawala ang ngiti niya at nakaramdam ng inis dahil sa mga babaeng panayang pakyut sa binata. Alam mo, tama ka. Nakakainis nga talaga sila at baka matusok ko ng tinidor ang mga mata nila. Asan ba ang blind date mo at matapos na to? Aniya at saka hinila si Pierre na nakakapit pa rin sa bewang niya. Ang hindi nila inaasahan ay nang makita ang dalawang ginang na nagtatawanan habang umiinom ng wine. Mommy? Nay? Sabay pang tawag ni na Samantha at Pierre sa dalawang ginang. Ayun na palang anak ko, Mare, si Samantha. Bakit sila magkasama ng anak ko? Pierre, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Takang tanong naman ng mommy ni Pierre. Hindi makapaniwala ang tingin ni Pierre habang si Sam naman ay halos patayin na si Pierre sa tingin. Hindi kasi nila inaasahan na ang mommy nila ay magkaibigan at sila ang magka-blind date. Hindi rin nila alam na narito ang mga magulang nila na walang patda sa pagtawa ngayon. Naku, hindi na pala tayo mahihirapan sa mga anak natin, Mare. Sila na mismo ang nag-adjust, oh. Sabi ng ina ni Sam. Hindi lamang yun, Mare. Dahil tila, sorpresa ito sa akin. Ang tagal ko na kasing hinahanap ng mapapangasawa tong anak ko. Kaso, palagi niyang nire-reject. Nay, tawag ni Samantha pero sinamaan lang siya ng tingin ng ina. Anak, kailan pa kayo magkarelasyon nito ni Samantha? Bakit di mo sinabi sa akin agad? Gusto mo pang pinipilit kita sa iba? Mami, ang totoo niyan hindi kami magkasin... Hep? Pigil ng kanyang ina. I understand, anak. At hindi ako galit. Bagkus masaya ako dahil sa wakas, nakapag-isip ka na rin na kailangan mo ng babae sa buhay mo. Pero mami, ang totoo niyan... Humina ang boses ni Pierre na makita ang tingin na nakamamatay ng ina. Gusto man matawa ni Samantha sa sitwasyon ng lalaki, pero hindi niya magawa dahil maski siya ay sinasamaan ng tingin ng kanyang ina. Isa lang ang pumasok sa isipan ni Samantha at Pierre sa mga oras na ito. Ito ay wala na silang taka sa sitwasyon kung nasan sila. Lalo na ang mga magulang nila ang nakialam. 3 araw matapos ang blind date na napunta lamang sa magulong sitwasyon, simula na din yun na hindi muna pumasok si Samantha sa trabaho niya sa binata dahil ayaw niya muna itong makita. Narito siya sa opisina ni Edwin na busy din sa paggawa ng mga kaso na pinahawak rito. Wala na rin naman stalker ang binata kaya naging panatag siya na walang mangyayaring masama sa lalaki. Wala ka talagang plano na pumunta sa trabaho mo? Hindi ka ba nabuburo dito? Tanong ni Edwin kay Samantha. Mas magandang dumito muna ako kaysa samahan ng bisit na lalaking yun. Mas lalo tuloy akong ginugulo ng mama ko dahil sa kanya. Hindi ba maganda yon? Para naman di ka tumandang dalaga. Tapos, isali pa na mayaman at isang CEO ang lalaking pumasa sa mami mo. Tinaas baba pa ni Edwin ang kilay at tila nang bubwisit pa. Pwede ba? Ayaw ko sa kanya dahil isa siyang hambog na akala mo kung sino. Hambog ka rin naman kaya bagay na bagay kayo. Sakay ni Edwin sa sinasabi ng dalaga. Excuse me? Hindi ako hambog at lalo nang hindi ako bossy katulad niya.
Singhal niya sa kaibigan kaya naman napatahimik siya nang makita ang panunuyan na tingin ni Edwin. Parang hindi yun na nakikita ko sa'yo. Para bang may nararamdaman kang kakaiba sa lalaking yun. Hindi ka ba nagtataka kung bakit palaging siya na lang ang bukang bibig mo? Hindi rin nagagalit sa mga lalaking sumubok na ligawan ka. Ni minsan na hindi ka nagpa-stress sa kanila, ha? Don't tell me may nararamdaman ka na para sa kanya. Para iyong karayom na tumusok sa puso ni Samantha kaya mas lalo siyang nagpalpitate. Ang kaninang tibok nito ay bigla na lang bumilis na para bang nakikipagkarerahan siya. Pumasok pa sa isipan niya ang mukha ni Pierre at mas lalong nagwala ang damdamin niya. Hindi! Ba't ka naman magugustuhan ng hambog na yon? Depensa ni Samantha at saka umiwas ng tingin. Wag ako, Samantha, dahil kahit amoy ng utot mo alam ko at kilala ko. Hindi ka ni minsan naging interesado sa lalaki at saka hindi ka magiging ganyan na halos iwasan mo na siya kaya wag ako. Sabi pa ni Edwin. Hindi ko nga sabi gusto si Pierre, okay? Malayo ako sa standard niya. Lalo na't hindi kami magkasundo na hinayupak na yan dahil sa taas din ng pride niya. Kaya hindi ko siya gusto at never. Nagkibit balikat lamang si Edwin at saka hindi na nagsalita. Habang si Samantha naman ay panay pa rin ng depensa na hindi niya gusto ang binata. Kasalungat naman ang sinasabi ang damdamin niya dahil alam niya na may parte sa kanyang nagsisinungaling. Ngunit hindi niya maaaring magustuhan ng lalaki dahil natatakot siyang masaktan. Hindi rin nagtapos ang araw at kinailangan na ni Samantha na bumalik sa trabaho. Sakay ang motorbike, mabilis siyang tumungo sa kumpanya ni Pierre. 3 araw din siya hindi nagpakita sa lalaki at maski ang mga tawag nito ay hindi niya sinasagot. Andyan ba si boss mo? Tanong niya sa front desk na kilala na siya. Ma'am, ang totoo niyan, hindi po kayo pwedeng pumunta sa taas. Alangan pa ang pagkakasabi ng babae kaya hindi napigilan ni Samantha ang mapatanong. May sinabi ba siya kung bakit? Hindi ko po alam pero may kasama po siyang babae sa loob. That's it. Iyon ang nagbigay ng dahilan kay Samantha para pumasok sa loob ng opisina ni Pierre. Bigla na lamang nag-init ang ulo niya sa nalaman na may ibang babaeng pumasok sa loob ng opisina nito. Wala na siyang sinayang na oras at mabilis na nagmarcha papasok sa loob ng opisina ng lalaki. Sa loob ng opisina ni Pierre, kanina pa siya ginugulo ng pinsan niya si Kyla. Galing ito mula sa Amerika at pagtapak nito sa Pilipinas ay siya agad ang ginulo ng babae. Hinahanap kasi nito si Ronnie, ang kaibigan ni Pierre, na siyang pinangakuan ng lalaki na pakakasalan kapag tumuntong na sa tamang edad. I swear to God, Kyla, hindi ko alam kung nasan si Ronnie sa mga oras na to. Kung pinagtataguan ka man niya, hindi ba dapat hindi mo na siya hanapin kung ganon? No, hindi pwede. Dahil nangako siya sa akin na pakakasalan niya ako pagka uwi ko dito ng Pilipinas. Hindi pwede na hindi niya ako pakasalan. Dahil sinabi ko na kina mommy at daddy. Alam ko, pero hindi ko talaga alam kung nasan siya, okay? Kung gusto mo, ikaw na lang maghanap sa kanya. Hindi mo man nakikita ng dami kong trabaho? Bakit kasi hindi na ang mga kaibigan niya ang pinuntahan mo? Asik ni Pierre dahil problemado din siya dahil sa 3 araw nang hindi pumapasok si Samantha sa trabaho. Hindi rin sinasagot ng dalaga ang mga tawag niya at hindi niya ito alam kung saan nakatira. Help me please? Kahit ngayon lang, hindi mo alam kung gaano ka gustong makasal sa kanya. Yumaka pa ito ng sobra higpit sa kanya. Pero ang nakakagulat ay nang sumarado ang pintuan ng opisina ng sobrang lakas. Sabay pa silang nagkatinginan ni Kyla dahil nagulat sila. Mabilis siya nagpunta sa monitor ng computer at may tinipa roon. Naglalakad palayo si Samantha sa opisina niya. Wala nang sinayang na oras pa si Pierre at mabilis na sinundan si Samantha. Samantha! Sigaw pa niya. Umasa na maaabutan niya ito pero hindi. Wala siyang ibang choice kundi ang dumaan sa hagdan. Halos madapa siya sa pagmamadali na maabutan ng dalaga. Pawis na pawis si Pierre. Nang makababa sa ground floor, na unang bumungad sa kanya ay ang mga empleyadong nagtataka. Lumapit siya sa front desk na gulat. Dumaan ba dito si Samantha? Tanong niya. Kanina pa po nakalabas ng building si Miss Samantha. Sagot ng nasa front desk.
Kaya nagbabaka sakali si Pierre sa may parking lot na maabutan pa niya ang dalaga pero wala. Nakalayo na ito. Pagod na siya at panay ang hingal. Alam niya na nakita sila ng dalaga na magkayakap ni Kyla. Gusto lamang niyang linawin ang lahat pero nahuli siya. Sagutin mo ang tawag. Bulong ni Pierre. Umaasa na sasagot ngayon sa tawag niya ang dalaga. Pero wala. Hindi pa rin sumagot si Samantha. Sa hindi kalayuan kung saan nakatayo si Pierre, isang mabilis na sasakyan ang patungo sa lalaki. Hindi nakakilos ang paa ni Pierre dahil sa pagkagulat, dahil sa kanya patungo ito. Parang nag-slow motion ang lahat. At tumilapon si Pierre sa may gilid ng daan. Ramdam ni Pierre ang sakit sa sentido at ang pag-agos ng dugo mula rito. Tanga ka ba? Hindi mo ba nakita na patungo sa iyong sasakyan? Sigaw ni Samantha sa kanya na puno ng pag-aalala. Nakahiga sila sa simento. Mukhang iniligtas siya ng dalaga. Akala ko umalis ka na. Gusto ko lang sabihin sa iyo na pinsan ko ang babaeng kasama ko kanina sa opisina. Paliwanag niya pero hindi sa sinabi niya ang atensyon ni Samantha kundi sa cellphone. Nakita ko na ang stalker at ngayon din pumunta na kayo rito. Sabi ni Samantha sa kausap sa cellphone. Nilingon ni Pierre ang sasakyan na bumangga din pala sa pader at mula sa driver's seat, isang maliit na babae ang lumabas doon. Tumayo si Samantha at naglakad patungo rito dahil sumubok na naman itong tumakas. Mabuti na lamang at nahawakan ito ni Samantha. Let me go! Sigaw ng babae ngunit boses lalaki. Let me go your face. Ilang linggo mo akong pinahirapan. Ano sa palagay mo mapapala mo sa ginawa mo, ha? You don't care. Dahil di mo alam ang ginawa ng lalaking yan. Niloko niya ako kaya dapat lang na mamatay siya. Pwede mo bang ituwid ang baluktot mong utak? Anong pinagsasabi mong niloko ka niya kung di ka naman niya kilala? Pierre, kilala mo ba ang baliw na to? Tumingin si Pierre sa babae at umiling. Ngunit pamilyar ang mukha nito. Hindi lamang niya alam kung saan niya ito nakita. No. Tipid niyang sagot pero nanlaban na babae at mas lalo nagalit. Ang kapal na mukha mo na hindi mo ako kilala. Ako lang naman ang nobya mo na niloko mong hayop ka. Kahit si Samantha ay nagulat kaya muling nawala ang emosyon sa mukha at napalitan ng lamig. What the heck? Hindi kita kilala, miss. Kaya kung bakit mo man ito ginagawa mga bagay na ito, hindi ko alam. Wala akong maalala na may nagawa ko sa iyong mali at wala akong nobya. Sagot ni Pierre. Liar. Hindi mo ba alam na nung gabing nadumihan ng damit ko sa isang dinner party noon? Simula nun ay naroon ka. Binigay mo sa akin yung panyo mo. At simula nun nagsimula ka na magparamdam sa akin. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang number ko pero simula nun ay palagi na tayo magkausap. Lahat ng gusto mo binibigay ko. Hindi lang pera kundi pati katawan ko. Buntis ako, Pierre. Ikaw ang ama. Tapos malalaman ko kung sinong babae ang kasama mo. Mahabang salaysay ng babae na nagpangangaki na Samantha at Pierre. Masamang tingin ang ipinukol ni Samantha sa lalaki. Pero umiling si Pierre at sinabing hindi niya alam ang sinasabi nito. Imposible yun, miss. Dahil hindi kita kilala. Hindi ko rin matandaan na nakausap kita kasi wala naman. Lalo na ang mabuntis ka kasi imposible yun. Sinungaling. Ilang beses kang nakipagkita sa akin sa hotel. Ilang beses may nangyari sa atin at nangako ka na pakakasalan mo ko, di ba? Pero wala man lang nakakakilala sa akin dito. Tapos, kasama mo pa palagi ang babaeng to. Tila nahihibang, nasabi ng babae. Miss, ilang katulbang sininghot mo bago ka pumunta rito? Kasi napaka-imposible ng sinasabi mo. Hindi siya ang tipo na bubuntis ng basta. Si Samantha na ang nagsalita, ngunit mas lalo lang nagalit ang babae. Nagwawala ito kaya wala nang nagawa si Samantha kundi pusasan habang hinihintay si Edwin. May katunayan ako na ikaw ang kausap ko at nakaniig ko na ilang beses. Ikaw mismo, ayan. Sabay pakita ng phone kung nasa na lahat ng naging usapan nila. Si Samantha na ang tumingin ng cellphone at ang unang naging suspetsya niya ay naloko ang babae. Ang lahat ng conversation at mga larawan ay edited. Ilang milyon din ang inilabas ko may bigay lamang sa'yo. Ako pa ang bumili ng sasakyan mo tapos makikita ko ibang babae ang sinasakay mo? Habang ako kinikita mo lang tuwing gabi? Puno ng hinanakit ang babae.
May isa pang video ang pinapanood ni Pierre at Samantha. Nabitawan pa ni Samantha ang cellphone dahil sa nakita. Napahilot din siya ng sariling sentido dahil naloko ang babae ng isang poser. Miss, hindi ka ba nagtataka nang makipagkita sa'yo si Pierre tapos ang liit? Balot na balot ang muka? Hindi ka ba nag-isip na baka ibang tao to? Tanong ni Samantha. Malinaw kasi na naloko ang babae ng kung sino at ginamit lamang si Pierre upang makaloko. Ngunit ang babaeng ito ay nauto. Nang gano'n na lang kaya napunta sa panganib ang buhay ni Pierre. Anong ibig mo sabihin? Hindi si Pierre ang kausap mo kundi ibang tao. Ang lalaking nasa harap mo ay isang bilyonaryo kaya kung 1,000,000 lang ay kaya niya ipamigay. Pangalawa, imposible na makipagkita siya sa iyo ng gabi dahil binabantayan ko siya dahil sa iyo. Sabi ni Samantha. Sinungaling. Sigurado ako na siya yung lalaking yon. Bakit mo ba dinideny, Pierre? Ang sabi mo sa akin, mahal mo ko. Magkakaanak na tayo, Pierre. Dapat maging masaya tayo. Sabi pa ng babae at sinubukang lapitan si Pierre ngunit lumayo ang binata. Kitang-kita ang pandidiri sa mga mata ni Pierre kaya mas lalong umiyak ang dalaga. Hindi rin nagtagal at dumating na si Edwin kasama ang isang patpati na lalaki na nakaposas at luhaan din. Bugnot din ang mukha ni Edwin dahil pinahirapan sila ng 2 tao na walang ambag sa mundo. Kanina pa kita hinihintay, Edwin. Heto ang babaeng may saltik sa ulo. Kailangan niya ng konting sapak dahil sa kahibangan niya. Salubong ni Samantha sa kaibigan. Heto naman ang lalaking nanloko sa kanya. Duro ni Edwin sa lalaki na hindi alam kung paano itatago ang muka. Berto? Anong ginagawa mo rito? Bakit niyo hinuli ang kaibigan ko? Hindi pa ba sapat na niloko at binuntis ako ng hayop na lalaking yan? Pati kaibigan ko ay dadamay niyo? Sigaw ng babae. Kung ganon, Miss, ang lalaking nakarelasyon mo ng ilang buwan at ang umubos ng pera mo ay ang lalaking yan. Kaya kung ano man ang pinasok niya sa ulo mo, alisin mo na. Hindi si Pierre nakabuntis sa'yo, kundi ang kaibigan mo na nagpapanggap na si Pierre. Kahit hindi si Samantha ang naloko, pakiramdam niya ay pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Lalo na nang makita nila ang naging reaksyon ng babae. Nagsisinungaling kayo. Hindi magagawa sa akin ni Berto ang binibintang nyo. Ayaw mo lang ibigay sa akin si Pierre kasi malandi ka. Sigaw pa ng babae at ang tinutukoy niya ay si Samantha. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Totoo naman, di ba? Palagi kang nakabuntot na parang aso sa kanya, kaya hindi ako makalapit. Gusto mo siya, kaya mo siya binabantayan, di ba? Malandi ka at hindi mo yun maitatanggi dahil palagi kang nariyan sa paligid niya. At ayaw mo maghanap ng lalaki na babagay lamang sa isang tulad mo malandi. Namintig ang tenga ni Samantha dahil sa sinabi ng babae. Kaya otomatiko niyang binunot ang baril sa tagiliran at pinaputukan ng babae. Napaihi pa ang babae dahil sa takot. Nanginginig ang mga tuhod nitong napaupo sa lapag. Tama ka. Akin lang si Pierre. Kaya ang isang tulad mo ay hindi nababagay sa kanya. Hinding-hindi ka babagay kay Pierre dahil sa akin lang siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Pagbabanta ni Samantha na nagbigay ng kilabot sa mga kasama. Hindi kasali si Pierre dahil namumula ngayon ang magkabilang pisngi niya dahil sa narinig dito. Oh, so tama nga ang hula ko. Paninira pa ni Edwin sa momentum. Shut up at dalhin mo na ang 2 baliw na yan. Siguraduhin mo hindi sila makakatakas dahil ako mismo maglilibing sa kanila ng buhay kapag nangyari yon. Utos si Samantha bago tatawa-tawang kinaladkad ni Edwin ang 2 baliw. Puro pagmamakaawa ang narinig nila sa babae. Ngunit hindi iyon pinansin pa ng lahat. Naiwan si Pierre at Samantha sa may parking lot. Hindi nagkikibuan dahil hindi nila alam kung paano kakausapin ang isa't isa. Dahil tapos na ang trabaho ko, pwede na rin akong bumalik sa dati kong buhay nang walang inaalala. Sabi ni Samantha na siyang bumasag sa katahimikan. Ano ibig mong sabihin? Pagtataka ni Pierre. Tapos na ang trabaho ko sa'yo. Hindi mo na ako kailangan dahil kaya mo na ang sarili mo. Wala na magtatangka sa buhay mo simula ngayon. Ngumiti ng sobrang lapad si Samantha pero hindi si Pierre. No, dito ka lang sa tabi ko. Wala akong pakialam kung totoo ba ang sinabi mo kanina o hindi. Basta dito ka lang at hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Nababaliw ka na rin, Pierre.
Mababaliw talaga ako kapag iniwan mo ko. Anong ibig mong sabihin? Don't tell me mahal mo ko. Pagbibiro ni Samantha na dinaan pa sa tawa. Oo, mahal kita. Gusto kita at wala kang magagawa. Dito ka lang sa tabi ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Napangiti si Samantha dahil sa pag-amin ng binata sa kanya. Nagtinginan pa sila at napangiti ng malawak. Dito na ba kita hahalikan? Nag-confess na tayo, hindi ba? Mukhang tanga pang tanong ni Pierre. Asus, ang bagal mo. Asik ni Samantha bago siya tumingkayad upang bigyan ng mabilis na halik si Pierre sa labi. Isang buwan ang lumipas simula na magkamabutihan si Pierre at Samantha. Ngunit iyon ang akala ng iba na magiging masaya na silang dalawa. Ngunit dahil mas lalo lamang lumala ang mga ito. Araw-araw na nag-aaway sa maliliit na bagay. Mas naging sakit ng ulo ni Edwin ang kaibigan dahil siya ang takbuhan tuwing nag-aaway ang dalawa. Pwede bang pakisabi sa isa dyan na hindi ko kailangan ng presensya na rito dahil may gagawin ako mahalagang trabaho? Pagpaparinig ni Samantha sa binatang nasa may pintuan. Nakatayo at may tanga na malaking bouquet ng bulaklak. Pwede ba magbati na tayo? Hindi ko naman talaga ginusto na malit sa usapan natin. May tinapos lang talaga akong paperworks. At saka 5 minuto lang naman akong late Sabi naman ni Pierre. Late ka pa rin. Hindi ko naman talaga sinasadya dahil traffic din. Kaya hindi ako nakarating on time. I'm sorry, okay? Hindi ko sinasadya na malate at paghintayin ka. Pagsusumamo ni Pierre. Hindi na kinaya ni Edwin kaya padabog siyang tumayo ng swivel chair. Masamang tinitigan ng dalawang kanina pa nagbabangayan sa gilid niya. Binagsak pa niya ang tanga na tumbler. Kaya naman umiwas ang dalawa, marahil nahiya dahil sa kaartehan nila. Alam nyo, isa na lang talaga at malapit ko na kayong pag-umpugin. Hindi lang kayo masakit sa mata, masakit din kayo sa utak dahil sa mga bangayan yung pambata. Aniya sa dalawa na napakislot, sabay marcha palabas. Malayo sa dalawa na araw-araw na lang nag-iinarte sa harapan niya. Dumiretso si Edwin sa labas at saka nagsindi ng sigarilyo. Stress na nga siya sa trabaho pati sa babaeng kinakasama. Oo, walang nakakaalam maski ang kaibigan na si Samantha na ikinasal siya ng palihim. Hindi niya sinasadya na mabuntis sa isang babae na nakilala niya lamang sa isang bar. Nagbunga yun at sapilitan siyang pinilit sa kasalan. Walang plano si Edwin na magpakasal dahil nga ang nasa isip niya ay masaya na siya kahit mag-isa lamang siya. Isa pa, naguguluhan din siya kung ano ba ang kasarian niya talaga. Edwin, mabuti naman natatantan kita. May magandang babae na naghahanap sa'yo sa labas. Kanina ka pa niya hinihintay doon at ayaw magpaawat. Ang laki pa naman ng tiyan. Sabi ng kaibigan. Napakunot ang kilay niya dahil wala siyang ibang kilala na tutungo rito kundi ang asawa niya. Sige pare, salamat. Sa may labas ng building kung saan siya nagtatrabaho, may maliit na kubo roon. Dito madalas magpahinga mga kasamahan niya tuwing pakiramdam nila ay kailangan nilang mapag-isa. Pamilyar ang babae dahil sa maganda nitong buhok at maputing balat. Ito pala ang asawa niya na may dala na namang paper bag. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na wag mo akong dadalhan ng lunch? May kantin naman dito. May malalapit din naman na restaurant kaya pwede akong kumain doon. Iyan agad ang salubong niya sa babae. Pero kasi wala naman kasi akong ginagawa sa bahay. Nalaman ko rin kay Annabel na paborito mo ang sinigang na baboy. Mahinhin na sabi ng babae na mas lalong nagpayamot kay Edwin. Ito ang dahilan kung bakit galit siya sa babae. Dahil ibang-ibang babae nakaharap niya ngayon. Kaysa sa babaeng pinikot siya ng gabing pilitin nito na magsiping sila. Pakiramdam niya isang peke ang nasa harapan niya kaya hindi niya matagalan nakasama ito. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko hindi ko kailangan ng pagkain na galing sa mga kamay mo. Ang mukha ng babae na puno ng kalmado at saya ay nanatili pa rin ganon. Walang kahit na anong sakit na makikita sa mukha nito. Kahit araw-araw naman niyang pinamumuka na hindi niya ito mahal. Bumaba pa ang tingin ni Edwin sa tiyan ng dalaga na malaki na. Kabuanan na nito, kaya mas lalo siyang nayamot dahil ang tigas pa rin ng ulo. Ganun ba? Pasensya na. Gusto ko lang naman na maging maayos tayo. Mahinang bulong ng babae. Maayos? Paano? Alam mong ayaw ko sa'yo.
Alam mo na pagkakamali lang ang isang gabing yun, pero anong ginawa mo? Ipinilit mo pa rin ang gusto mo. Hindi naman sa ganun, Edwin. Aalis naman ako pag ano. Ano? Kapag nakuha mo na ang pera na kailangan mo? Sa tingin mo ba tanga ako? Hindi ako tanga para hindi malaman ang gusto mo. Pero hindi naman pera ang kailangan ko si Edwin. Ang gusto ko lang naman ay mahalin mo ko. Mahirap ba yon? Puno ng sakit ang mga mata ng babae, pero mas nanaig ang katigasan ng ulo ni Edwin. Mahalin ka? Ikaw ang may gusto ng lecheng kasala na to at hindi ako. Kundi lang naman dahil sa batang nasa sinapupunan mo ay hindi kita titiisin na makasama sa isang bubong. Sagad sa butong sabi ni Edwin sa babae. Isang luha ang pumatak sa mata ng babae. Nakaramdam din kahit paano ng konsensya si Edwin. Pero dahil mataas ang pride niya, binaliwala niya yon. Gusto man niyang bawiin ang mga sinasabi, ngunit hindi niya ginawa dahil galit siya sa babae. Aalis naman ako pagkatapos nito. Naikuyom ni Edwin ang dalawang palad ng marinig ang babae. Mas lalo siyang nagalit dahil sa nalaman na aalis ito matapos itong guluhin ang buhay niya. Di umalis ka. Mabuti dahil ikasasaya ko yan. Malamig niyang sabi bago tinalikuran ng asawa. Nagtagis ang bagang ni Edwin nang makapasok sa loob ng building. Hindi niya inaasahan ang madatnan si Samantha na nakatayo at nakasandal sa pader ng hallway. Iniwas niya ang tingin sa kaibigan dahil alam ni Edwin na hindi maganda ang mangyayari dahil sa tingin nito. Sino ang babaeng yun, Edwin? It's none of your business. Sagot naman ni Edwin at saka sinubukang lagpasan ng babae ngunit pinigilan nito ni Samantha. Hindi pa ako tapos sa iyo, Edwin. Hindi pa tayo tapos sa usapang to. Dahil bakit mo sinaktan ng babaeng yun? Kaano-ano mo siya? Pwede bang saka na lang natin ito pag-usapan, Samantha, please? Pagod ako ngayong araw. Hindi ko pa gustong pag-usapan nito, please lang. Hindi. Sabihin mo sa akin kung sino ang babaeng yon. At bakit mo siya sinabihan ng ganon? Pagmamatigas si Samantha. Fine. Asawa ko siya. At pinilit niya akong pakasalan siya dahil nabuntis ko siya na siya din naman na may gusto. Happy? Hindi nagustuhan ni Samantha ang naging sagot ni Edwin. Kaya sa isang iglap, nakita na lamang ni Edwin ang sarili sa lapag. Basag ang gilid ng labi niya dahil sa suntok ni Samantha. Nagtataka siyang tumingin sa babae dahil ito ang unang beses na sinaktan siya nito. Bakit? Bakit? Kasi gago ka. Hindi mo ba nakikita na nakakasakit ka ng babae? Hindi lamang yun. Dahil sinasaktan mo rin ang anak mo. Paano kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pananakit mo sa kanya? Ano ba ibig mo sabihin? Bakit ka ba galit? Hindi ba dapat sa akin ka kumampi dahil pinikot ako ng babaeng yon? Isa na namang suntok ang pinatikim ni Samantha sa kaibigan hanggang sa mapagod siya. Hindi ka lang tanga dahil isa ka ring walang utak na selfish na buwisit. Bakit ka ba nagagalit? Hindi pa rin maintindihan ni Edwin kung saan nagagaling ang galit nito. Huwag kang magsisisi kung isang araw bigla na lang mawala ang asawa mo. Dahil ipapangako sa'yo na wala kang mapapala sa akin pagkatapos mangyari ng araw na yon. Pagbabanta ni Sam bago ito naglakad paalis. Maski si Pierre na kanina nanonood sa dalawa, ay sinamaan siya ng tingin. Ngayon lamang siya nakatikim ng pambubugbog sa dalaga. Hindi niya minsan naranasan na masaktan ni Samantha. Ngayon lang, dahil ito sa asawa niya. 5 oras ang lumipas na makatanggap naman si Edwin ng tawag mula sa unknown number. Hindi niya ito pinansin ng 2 beses dahil sa kabisihan na ginagawa. Pero dahil makulit ang tawag, padabog niya itong sinagot. Pakiramdam ni Edwin ay nawalan siya ng dugo sa buong katawan dahil sa palalamig ng pakiramdam niya. Is this Mr. Edwin? Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na nasa ospital po ang asawa niyo. Naisilang na po na maayos ang kambal niyong anak, sir. Pero kailangan niyo po pumunta rito ora mismo. Sabi ng babae sa kabilang linya. Wala nang sinayang na oras si Edwin at nagtungo na siya sa ospital na sinabi ng babae. Sumunod na rin si Samantha dahil nakita niya ang kaibigan na umiiyak habang nanginginig na ang hinahanap ang susi sa sasakyan nito. Sa loob ng ospital, sa may malaking silid kung nasan makikita ang mga baby, may 2 sanggol doon. Samantha, ano ba itong nagawa kong kasalanan? Sumobra ba talaga ako? Nasaktan ko ba talaga siya? Hagulhol ni Edwin sa kaibigan na malaman na basta na lamang nawala ang babae.
Nakita pa nila ang CCTV na dugo ang lumabas ng ospital ang nanghihinang asawa ni Edwin. Walang bantay na gwardya ng mga oras na yon, kaya nakalabas ng matiwasay ang babae. Ano bang sinabi ko sa'yo? Ang sabi ko, di ba, wag mo nang antayin na mawala ang babaeng yon? Dahil kung kailan wala na siya, doon mo mapagtatanto na mahal mo pala siya. Ang tanging na naig sa mga oras na yon ay ang hagulhol ni Edwin habang pinapakalma siya ni Samantha. Kitang-kita nila mula sa malinaw na bintana ang dalawang sanggol na lalaki na payapang natutulog. Malulusog ang mga ito at mukhang wala namang problema. Naawa si Samantha pero wala na siyang alam kung paano matutulungan pa ito. Lumipas ang 3 taon, nagpakasal na sina Pierre at Samantha. Biniyayaan din sila ng anak na si Patrick, ang 3 taong gulang na lalaki. Ngunit hindi ang kaibigan nila na si Edwin na mag-isang pinalaki ang kambal. Hindi nila hinanap si Veron sa loob ng 3 taon. Walang nakakaalam kung saan ito nagtatago o kung buhay pa ba ito. Labis na pinagsisihan ni Edwin ang ginawa sa babae. Kaya ibinuhos niya ang lahat ng atensyon sa mga anak nila. Sa tingin mo ba pupunta si Kyla sa birthday ni Patrick, saka si Ronnie? Kasi kung oo, hindi na ako mag-iisip ng party. Parang hindi mo naman kilala ang dalawang yon. Sakit sa ulo nating lahat. Sabi ni Samantha habang tanga ng listahan ng mga dadalong bisita sa kaarawan ng anak nila ni Pierre. Pwede naman natin sila ipa-kick out kapag gumawa ng kabaliwan. How about ang kambal at si Edwin? Makakadalo kaya sila? Oo naman no, hindi pwedeng wala si Edwin at saka isa pa namimiss ko na yung mga anak niya. Sabi ni Samantha dahil silang dalawa ni Pierre ang naging magulang din sa mga anak nito. O siya, sapat na ang bisitang to para sa sunod na buwan. Asa na pala ang anak mo? Hindi ko pa ata siya narinig simula kanina. Hindi mo ba sinabi na oras na? Hayaan mo siya dahil nakikipaglaro lang yan sa mga anak ni Edwin. Pero gabi na, paano kung mapano ang mga yun sa playground? Tarantang sabi ni Samantha. Simula kasi na magkaroon siya ng sariling pamilya, nagpasya na silang kumuha ng bahay sa village. Dito na rin nagpatayo ng bahay si Edwin at naging magkapit-bahay sila. Hayaan mo muna ang anak natin na maglaro sa labas, okay? Bigyan mo muna sa akin ng atensyon mo. Dahil simula nang dumating natin sa buhay yan, nawalan ka na ng oras sa akin. Nagtatampo pang sabi ni Pierre. Makahulugan namang tumingin sa kanya si Samantha. Talaga ba? Sa pagkakatanda ko ay palagi ako may oras sa'yo. Lalo na pag tulog si Patrick. Pambubos ka ni Samantha, kaya naman nagtawanan silang dalawa. Sa opisina ni Edwin, ilang paperworks din ang tinapos niya. kasi ang tinapos niya para magkaroon siya ng day off sa mga susunod na araw. Wala na kasi siyang oras para sa mga anak niya. Kaya kailangan niya maglaan ng oras. Hindi pa nakatulong ang bagong problema na nakarating sa kanya. Dahil may bagong miyembro, sila sa grupo. Sir, narito na po pala ang bago nating miyembro. Si Miss V po. Sabi ng kasamahan niya sa trabaho na tinanguan niya lang. Hindi nag-angat ng tingin si Edwin dahil sa mga paperwork na natira. Sir, ako pala si V. At ako ang bagong police officer na destino sa kampo niyo. Puno ng galak at energy na sigaw ng pamilyar na boses. Tumigil si Edwin sa ginagawa at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Gulat na gulat ang mukha ni Edwin habang nakatingin sa babaeng kitagal niyang hinanap. Ganun pa rin ang dalaga, maganda ito at maliwalas sa mukha. Pero mukhang hindi siya nito nakikilala dahil wala nakita sorpresa sa mga mata ng babae. Veron, saan ka nagpunta? Alam mo ba na kay tagal kitang hinanap? Ang tagal kitang hinanap, lalo na ng mga anak natin. Pumatak pa ang butil ng luha sa mga mata ni Edwin. Sorry sir, pero hindi po Veron ang pangalan ko, kundi V po. At isa pa, wala po ako natatandaan na meron ako naging anak. Baka ibang babae po yung tinutukoy nyo? Nahinto sa kahibangan si Edwin dahil napansin niya ang kilos ng babae. Puno ng sakit siyang nakatingin lang dito na wala man lang emosyon sa muka. Ang kaninang kamay na gustong humilas sa babae hindi niya na itinuloy at saka humingi na lamang siya ng pasensya. Ngayong gabi ang kaarawan ng anak ni Samantha at Pierre. Ngayong gabi gaganapin sa napakalaking resort sa Batangas. Iilan lamang sa kaibigan at kakilala ang mga dumalo.
Nakita mo na bang dumating si Edwin? Tanong ni Sam sa asawa. Hindi pa, at wala akong pakialam kung di siya dumating. Malapit na ako magselos. Nakangusong sabi pa ni Pierre kaya nakatanggap ito ng kurot sa tagiliran. Hanggang sa mapansin nila si Edwin na bumaba sa sasakyan kasama ang kambal na anak. Ang hindi inaasahan ni Samantha ay nang makita ang pamilyar na babae. Nagtatanong ang mga tingin niya nang tumingin kay Edwin pero umiling lamang ito. Hanggang sa umpisa ng party, hindi na nakialam sina Pierre at Samantha sa binata. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng dumalo. Ngayong gabi, sa kaarawan na nag-iisa naming anak na si Patrick. Anito, saka nagpalakpakan ng mga tao. Mag-enjoy po kayo at wag iisipin na may trabaho tayong lahat bukas. Dagdag pa ni Samantha, kaya nagtawa na ng lahat ng bisita. Nagngitian sina Samantha at Pierre na magkayakap habang pinapanood ang party ng anak nila na si Patrick na nakikipaglaro sa kambal. Naging tikom na rin ang bibig nila sa kaso ng kaibigan at sa babae nitong kasama. Basta ang mahalaga kay Samantha, buo ang pamilya niya at masaya siya. Tama nga ang sinabi ng kanyang mama na ito ang magpapasaya sa kanya habang buhay. Na tama ang pakiramdam nito kay Pierre, naaalagaan at hindi siya nito pababayaan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Astigin Kong Asawa, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!